Utak-ipis ang tingin ng mga army ng hari sa dalagang babae. Ang tanong, totoo ba? Ang hindi nila alam, mas matalino siya laban sa libu-libong sundalo ng kaharian na kanilang kaaway. Dahil sa labis na pansariling interest lang ang hangad ni Wangbo, pamangkin ng hari, lahat ng paraan ay gagawin niya para maging hari siya ng Yan Kingdom. Si Yan Fei naman, ang prensisang anak ng hari ng Yan Kingdom ay isa lang ang hangad, kundi kapayapaan, katahimikan at mamuhay ng simpleng pamumuhay. Si General Boyong ay walang ibang hangad kundi protektahan ang mga tao at kaharian ng Yan Kingdom. Hanggang sa huli niyang hininga, sapagkat mahal niya ang kanyang tinubuang lupa. Ang Zhao Kingdom ay biglang sinalakay ang Yan Kingdom. Dahilan upang matamaan ng pana ang hari ng Yan Kingdom. Na ama ni Princess Yan Fei, alam ng hari na anumang oras ay matutuluyan na siya dahil sa tinamo niyang sugat mula sa pana. Kaya naman nag-iwan siya ng last will and testament sa anak niyang si Princess Yan Fei. Hinabilin niya na sa oras na mawala na siya, ay si Boyong na punong general ng hukbo ng hari ang papalit sa kanyang trono bilang hari ng Yan Kingdom, sapagkat nakita ng hari na si General Boyong ay para sa mga taong mamamayan ng kaharian ang kanyang puso. Alam ng hari na ipagtatanggol ni General Boyong ang kanyang kaharian hanggang sa huling hininga, dahil hindi siya makasarili. Si Wangbo na isa rin general, at pamangkin ng hari ng Yan Kingdom, ay nagreklamo sa hari. Gusto niya na siya ang magmamana sa trono ng hari, ngunit ang sinabi lang ng hari ay pansariling interest lang ang hangad niya. Kaya sinabi ng hari na si General Boyong, nakababata ng prensisang si Yan ang pinili niyang papalit sa kanya bilang hari. Dumating na ang oras, at natuluyan na nga ang hari. Pagkatapos ng seremonya bilang paggalang nila sa namayapang hari, ay nasunod ang gusto ng hari, na si General Boyong ang papalit sa kanya bilang hari. Ngunit ang grupo ni Wangbo ay hindi nila tanggap na si Boyong ang magiging susunod na hari, dahil ang gusto ni Wangbo ay siya daw dapat ang papalit, kasi siya ang pamangkin ng hari na unang lalaki. Kaya naman napagdesisyonan ni Boyong, na hindi tanggapin ang trono, kaya sinabi niyang si Princess Yan Fei, ang gusto ng hari na papalit sa kanyang trono, at nang mapagkaisa ang mga sundalo ng kaharian na nahahati na, dahil kontra si Wangbo kay General Boyong. Nang si Yan Fei na ang naupo sa trono ay hindi pa rin ito tanggap ni Wangbo dahil babae lang daw siya, kaya anong alam niya sa pamumuno at pakikipagdigma. Kaya't gumawa ng bagong batas si Yan Fei, ang lahat ng hindi susunod sa kanya ay paparusahan ng kamatayan ng walang paglilitis sa husgado militar. Kaya't napilitang sumunod ang grupo ni Wangbo sa bagong policy ni Yan Fei. Gustong ipakita ni Yan Fei na kaya niyang pamunuan ang kaharian nila. Kaya't nagsanay siya sa pakikipaglaban gamit ang espada at pana. Isang araw habang nasa kagubatan si Yan Fei kasama ang kanyang kabayo, ay bigla siyang inatake ng mga hindi nakikilalang grupo ng mga bandido. Hinabol nila ang prinsesa para patayin, tinamaan ang prinsesa ng lason, hanggang sa ito'y mahilo at mawalan ng malay. Isang lalaking nangunguha ng panggatong na kahoy ang nakakita sa mga naganap, ginamit niya ang kanyang mga patibong para mapatay ang mga bandido. Maaring kasamahan siya ng ibang kalaban ng kaharian, siya ang kumuha sa prinsesa. Sa panig naman ni General Boyong, hinahanap na nila si Yan Fei. 24 oras nang nawawala ang prinsesa, kaya naman sinabi na nilang considered missing in person ang prinsesa. Sinisi ni Wangbo si Boyong na siya ang may kasalanan sa pagkawala ng prinsesang si Yan Fei. At sinabi na niya na kailangan na nila ng bagong hari na mamumuno sa kanilang kaharian, dahil iniwan ni Yan Fei ang kanyang trono, lingid sa kaalaman ng lahat na si Wangbo ang may pakana ng lahat, kinasabwat niya ang mga bandidong binabayaran para pumatay, kaya noong nakakita siya ng pagkakataon para isagawa ang kanyang masamang balak, ay agad niyang pinadala ang ilan sa mga tauhan ng bandidong grupo, para tambangan si Yan Fei sa gubat habang mag-isa siya kasama ang kanyang kabayo. Naalala ni General Boyong, ang mga pangako niya kay Princess Yan Fei noong sila ay bata pa, naaalagaan at poprotektahan niya si Yan Fei hanggang paglaki nila. Si General Boyong ay anak ng dating general ng kaharian, kaya noong namatay ang kanyang ama ay siya ang pumalit sa posisyon nito para maging punong general. Sa wakas, nagising na ang prinsesang si Yan Fei sa isang bahay kubo kahit munti. Agad siyang tumayo para umuwi, nang bigla niyang makita ang nakamaskarang lalaki sa labas ng bahay kubo kahit munti. At gamit ang maliit na espada ay inatake niya ang lalaki. Pinigilan siya ng lalaki, sinabi niya na hindi pa siya pwedeng umalis, dahil mahina pa siya, ngunit walang tiwala ang prinsesa sa pagmumuka ng lalaki,
kahit na sinabi na niya ang kanyang pangalan na siya si Duyan, kaya't pilit naglakad si Yanfei para umalis, ngunit nahilo ulit siya, ginamit ulit siya ni Duyan, ipinaliwanag naman ni Duyan na hindi siya masamang tao, niligtas lang niya si Yanfei para gamutin. Nang lumakas na si Yanfei, ay nais na niyang umuwi sa palasyo, upang pamunuan muli ang kanyang mga hukbo. Nagdadalawang isip si Yanfei, parang gusto niyang mamuhay ng normal sa feeling ni Duyan, na in love siya kay Duyan, sapagkat maalaga si Duyan. Nang aalis na si Yanfei ay hinabol ni Duyan, upang ihatid ang prinsesa. Natagpuan nila Boyong ang espada ni Duyan. Kilala ni General Boyong ang espada ni Duyan dahil si Duyan ay isang dating sundalo ng Mon Warrior. Ang kinabibilangang kaharian ni Duyan noon ay pinabagsak ng mga nagsabuatang kaharian, kaya naubos ang mga kasama ni Duyan at siya lang ang natira, kaya naman mas pinili niyang mamuhay na parang isang ermitanyo sa gitna ng gubat na mag-isa. Nang aalis na ang prinsesa ay gusto sanang ihatid ni Duyan pauwi, sakto naman sa pagdating ni na General Boyong para sunduin ang prinsesa, at doon na nalaman ni Duyan na prinsesa pala si Yanfei. Sinabi ni Yanfei kay Duyan na tapusin niya ang proyekto niyang air balloon dahil nais ng prinsesa na masilayan kung paano lumipad ang air balloon, at nangako siyang babalik siya kay Duyan pag naayos na niya ang problema sa kaharian. Nasa gitna sila ng daan, dumating ang Minza Hero at binalitang sumalakay na naman ang Zhao Kingdom at kailangan na nilang maghanda. Si Wangbo naman at ang kanyang grupo umatras at hindi na daw sasama sa labanan dahil hindi siya ginawang hari. Kunti na lang ang natirang kawal para makipaglaban para sa Yan Kingdom. Tagilid na ang hukbo ni Yanfei at Boyong, pero nakagawa ng magandang plano ang prinsesa. Haharapin na nila ang mga sumalakay sa kanila, sa abot ng kanilang makakaya. Tuluyan ang natalo ang hukbo ni Yanfei, kaya naman tumakbo siya sa masukal na gubat na hinabol naman ng hari ng Zhao Kingdom. Ang hindi alam ng kalaban nila ay it's a prank pala ang lahat, dahil well-planned pala ng prinsesa ang mga yun para mabitag nila ang hari ng Zhao Kingdom. Dahil gusto ng prinsesa na matigil na ang digmaan ay pinakawalan niya ang hari ng Zhao Kingdom, bilang kapalit ay titigil na sila sa pag-atake sa Yan Kingdom. Pinarusahan naman ng prinsesa ang grupo ni Wangbo, binabaan ang kanilang rangko bilang parusa sa kanilang pagtataksil, tinanggap nila ang parusa ngunit nag-iwan ng babala si Wangbo. Naisip ng prinsesa na gusto na niyang mabuhay ng normal kasama ang lalaking mahal niya na si Duyan, kaya iniwan niya kay General Boyong ang pamamahala sa kaharian, at pinuntahan si Duyan, para formal na niyang samahan habang buhay ng dalisay at buong pagmamahalan. Pinuntahan ni Wangbo ang bandidong grupo para kunin ang kanyang ipinagawang lason na wala pang nagagawang gamot. Ginamit niya ang lason sa gumawa para masiguro niyang wala talagang antidote ang lason. Hindi mapaisip si Boyong kaya pinuntahan niya ang espada ni Duyan, at nakipagkita kay Duyan upang makipagduelo. Nang masiguro niyang ligtas ang prinsesa sa feeling ni Duyan, ay sinabi niyang nasa panganib ang buhay ng prinsesa. Nang pabalik na sa kaharian si General Boyong, ay naaga na ni Wangbo ang kaharian, pinatay ni Wangbo ang mga kakampi ng prinsesa, binuwis naman ng mga natitirang sundalo ang kanilang buhay para protektahan at makatakas si General Boyong. Nahanap ng mga sundalong panig sa prinsesa si General Boyong, gusto nilang ipagpatuloy ang laban pero sinabi ni Boyong na mag-lay low na sila at mamuhay na lang sila ng normal. Sinalakay naman ng mga bandidong grupo na ipinadala ni Wangbo sina Duyan at Yanfei para tapusin sila, nilabanan silang lahat ni Duyan at natalo naman niya ang mga bandido ngunit natamaan siya ng lason. Sinabi ni Yanfei na kailangan niyang bumalik sa kaharian, at muling nagpaalam kay Duyan. Pumayag naman siya at sinabing niyang gagamotin niya ang kanyang mga sugat. Isang umaga, nag-cross ang landas ng grupo ni Wangbo at Boyong, agad bumunot ng pana si Wangbo para panteryahin si General Boyong. Nilabanan sila ni Boyong kahit tagilid siya sa laban ay ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para labanan ang hukbo ni Wangbo. Dumating si Yanfei kaya natuwa si Wangbo, doon ay inamin niya na siya ang pumatay sa hari na ama ni Yanfei, kaya lalong nagalit si Yanfei. Naglaban silang dalawa ngunit napabagsak siya ni Wangbo. Inapakan ni Wangbo ang ulo ng prinsesa. Saktong tatapusin niya sana si Yanfei nang maitusok ng prinsesa ang sibat kay Wangbo. Saktong pabagsak naman na si Boyong at tuluyan na siyang namatay. Pinuntahan naman ni Yanfei si Duyan ngunit hindi na nakaligtas sa lason. Tuluyan na siyang nasawi. Sinakay naman ni Yanfei sa air balloon si Duyan, at binalikan niya ang magaganda nilang alaala. Sa huli si Yanfei na ang naging hari ng Yan Kingdom, Queen pala kasi babae siya. I'm not sure kung ano ang tamang tawag sa kanya kasi Empress and the Warrior ang titulo ng pelikula. Hanggang sa muli,
mangyaring mag-subscribe at pakiclick ang bell button, para updated ka sa iba pang mga kwento. Salamat!